organism, no? The human organism. Okay. So, the human organism, tayo yun, no? The human body, no? Can be divided into 6 levels of organization, no? Namely, from its smallest level, from chemical, to the largest level, which is our human body as a whole. So again, the first level of organization is the chemical level, no? Which is composed of atoms, chemical bonds, and molecules. Di ba pag chemistry, yun naman talaga pinag-uusapan. Di ba? Atoms, chemical bonds, no? Molecules, that's the smallest level. In fact, the smallest unit, di ba? The smallest unit of everything is yung ating atom. Di ba? But, no? You have to remember, it is not considered as the smallest unit of life. Because you have to remember, even inanimate objects, no, have atoms. Di ba? Kahit yung mga inuupuan yung mga silya. Ano to? Ay, may... Sige. Tayo na lang natin. Yan. So, kahit yung mga inuupuan yung mga silya na yan, may atoms yan. No? So, therefore, the basic unit of life, no, is at the chemical level, but the cellular level. Okay? Only living things, no, have cells. Kaya nga, dito tayo magsisimula ng level of discussion natin. No? Only living things have cells. That's why they are considered as the basic units, no, of life. It is composed of compartments and organelles. Examples of organelles, sa mga nakapag-take ng biology, kahit yung junior high kayo, may biology naman kayo. No? Examples of organelles, yung mitochondria, nucleus, di ba? Pag nasa level na tayo ng cell, di-discuss natin yan. So, the first 2 levels, you have chemical, then you have cellular. Then you have tissues. No? When we say tissues, these are group of cells with similar structure and functions, including the extracellular substances that they release. Kasi may mga cells na naglalabas ng substances. Kasama rin yun sa tissue. Example niyan ito. Di ba? No? You have individual cells that are grouped together. Pag magkakasama na sila, then that is considered a tissue. Example nito is a smooth muscle tissue. So, from chemical level, pag samasamahin mo yung atoms, molecules into bonds, anong mabubuo? Cells. Pag samasamahin mo yung cells, anong mabubuo? Tissues. And tissues are categorized into 4 broad types, namely epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. Again, epithelial, connective, muscular, nervous tissue. Ano yung epithelial tissues? Epithelial tissues are usually found on the surfaces of the body. No? Surfaces and linings of the body. That's the key word, no, for epithelial. Nasa surfaces and nasa lining, no, of the body. Okay? Example, our skin, the outer layer of the skin, the surface of the skin is made up of epithelial tissue. Okay? Now, ngayon, when you say connective, as the name implies, ano ibig sabihin pag connective? It connects, it attaches one tissue type to another. Example are the ligaments, tendons, connective tissue yan. It's made up of connective tissue. A tendon connects your muscles to your bones, right? Yeah? While ligaments connects bone to bone. Yeah, dami na natin na-discuss ng ligaments sa anatomy. No? If you remember the ligaments of the hip joint, yung iliofemoral, pubofemoral ligaments, di ba? Lahat yon connective tissues. Even our bones, even our cartilages are classified under connective tissue. Connective tissue lahat yan. Maliwanag ba? So, epithelial, connective, and then you have muscular and nervous tissue. Okay. Now, ano naman ito?
no? Muscular and nervous tissue, sa apat, sila lang yung dalawang excitable. What do you mean by excitable? Anong ibig sabihin pag excitable? Excitable tissues, no, have the ability to respond to stimulus, or they can conduct, no, impulses. Ano ibig sabihin ng they can conduct impulses? What do you mean by that? Di ba? Di ba ang muscles natin, when we use electrical stimulators, nakakita na ba kayo ng electrical stimulators? So, pagdating nyo ng third year, no? Yan, before your internship, you will be required to buy, no? That's isa sa mga laman ng inyong PT kit, electrical stimulator. Di ba? When you stimulate your muscles, no, electrically, di ba nagko-contract siya? No? It's because electrical impulses are conducted to our nerves, then to our muscles. Only muscles and nervous tissue can be stimulated. Ang skin, hindi yan nagko-contract. Okay? Hindi yan nakakapag-conduct ng impulses. Only these two. Kaya sila lang yung tinatawag nating excitable tissues. Again, your muscles and your nervous tissue. So we will discuss this in detail pag nasa muscular system na tayo and nasa nervous system. So the first three levels, again, you have chemical, cellular level, and then the third level is yung tissue level. Now, next is the organ level, no? Okay? So when you combine two or more tissue types acting together, performing functions, that's called an organ. Example niyan, stomach, heart, liver, ovary, bladder, kidney, lahat yan, no, are examples of organ. So makikita nyo dito, ang nasa picture is the urinary bladder. And in the urinary bladder, how many tissue types, no, are labeled? Tatlo. May epithelial, merong muscle tissue, at merong connective tissue. Nakita nyo? In the layer, this is a section of the urinary bladder. And if you will look at the different layers of the wall of the urinary bladder, it is made up of different tissue types. Again, sa loob may lining, epithelial tissue. Sa labas, merong surface covering. May surface covering pa yan. No? Hindi lang kita dito sa drawing, hindi lang kasama dito sa drawing, pero may epithelial tissue din yan sa labas. And then you have two layers of connective tissue. And then you have your smooth muscle tissue. It's a muscle. So, ibig sabihin, ang urinary bladder natin nagko-contract. Di ba? Kaya nga, di ba, nafo-force natin. Pag gusto natin mas mabilis umihi, i-contract lang yung urinary bladder, mas bumibilis yung paglabas ng ihi. Naintindihan ba? At minsan, no, hindi natin mapigil kasi ang urinary bladder, pag sobrang puno na siya, kusang nagko-contract yung kanyang smooth muscles. So, ano nangyayari? Di ba? Minsan, lumalabas na ng konti yung ihi natin. No? Hanggang tumatakbo tayo papunta sa CR. Naintindihan, di-discuss din natin yung details niya. Because you have to understand that. No? Pag nagkaroon kayo ng pasyente, for example, na may spinal cord injury. Pag may spinal cord injury, nawawala ang control ng urinary bladder. So what happens to the patient now? Wala na rin control sa pag-ihi. Di ba? So we will be discussing the mechanism of that here in physiology. Maliwanag ba? Okay? So remember, again, pag sinabi mong organs, two or more tissue types. No? Katulad ng urinary bladder. Hindi lang sa urinary bladder. You will also see that in the heart, in the lungs, no? In the kidneys, in the stomach, in the intestines. Iba-ibang tissue type magkakasama. Okay? So that's the organ level. Next is the organ system level. Anong pagkakaiba ng organ tsaka organ system? Actually, pwede mo nang tanggal, para hindi kayo malito, pwede nyo nang tanggalin itong organ. So, ang sagot nyo na lang, system.
Di ba? Para hindi nakakalito. Maliwanag ba? No? So, organ, then system. Kaya lang kasi ginamit dito ng organ system because it is made up of group of organs contributing to some function. Like for example, kung kanina, ang in-identify lang natin as an organ is the urinary bladder. No? Okay. As a system, magkakasama sa urinary system yung kidneys, ureter, and bladder, and urethra. Lahat yan, no? Iba-ibang organs yan, but they contribute to the same function, which is the function of the urinary system. In the same way that the stomach, the intestines, the liver, and the pancreas are all part of the digestive system. Yun ang ibig sabihin, no? Okay? Kaya organ system. Meron tayong different systems in the body. Nervous system, you have the brain, the spinal cord, and the nerves. Maliwanag ba? Now, skeletal system, you have the bones, the cartilages, and the ligaments. Okay? That's what you mean when you say system level of organization. And then finally, as a whole, you have the organism. Yes, the human body as a whole is considered as an organism. Okay? Yung mga animals is considered as an organism. Okay? Now, yung mga virus and bacteria considered as an organism. Iba-iba nga lang tayo ng organizational levels. What do I mean by that? If the human body has 6 levels of organization, if animals have 6 levels of organization, there are organisms na hindi ganun kadami yung levels. One, for example, is yung mga bacteria. Did you know that bacteria, from your biology, bacteria, diba? Ang bacteria ay one-celled organism. Organism siya, pero isang cell lang siya. Nakuha niyo? So, ito yung bacteria. Yung bacteria, for example, yan na yung cell niya. Nakuha niyo yung point? That's why ang bacteria, ilan lang ang level niya ng organization? Ilan lang yung level niya ng organization? Chemical, tapos cellular, tapos yun na yun. Yung cellular, yun na rin yung organism. Nakuha niyo yung point? Di ba? Sa atin, we have 6 levels of organization. Nakukuha ba? No? So, ganun yung magiging approach natin ng discussion sa physiology. Mag-start, again, skip natin yung chemical. Okay? Mag-start tayo sa cellular, and then pagka na-discuss na natin yung physiology of the cell, hindi tayo, aakyat pala tayo, hindi na tayo pupunta sa tissues. Sunod na natin agad yung organ system or system level of organization. Kaya makita nyo kanina, doon sa course description, di ba? By system, yung in-enumerate ko. May cardiovascular, merong nervous, merong muscular system, ganun yung magiging approach natin. So as a summary, ayan siya. No? No? Chemical, cell, no? Tissue level, organ level, and then organ system level, or rather system level, and then organism level. Okay? You have to understand and appreciate first this different level of organization before you appreciate how individual organs function, how organ system functions, and how the human body functions. At sisingitin din natin ng kaunting pathology. Although you have a different course for pathology, sasamahan na natin ng kaunting pathology. So what if nagkaroon ng abnormality sa ganito? Ano magiging result? Anong mga sakit yung magre-result, for example? Di ba? No? So may kaunting pathology na yan. Okay. So remember the different levels of organization. Yan. So these are the major organs of the body enumerated here. Pero hindi pa siya naka-group into system.
Di ba? Yan, basta yan yung mga major organs. No? But then again, sabi nga natin kanina, if you have groups of organs, di ba? Performing common functions, then ang tawag doon, system na. Like for example, the integumentary system, the skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, and cardiovascular system. So, yan yung mga systems, no, na i-discuss natin. Na pinakita ko na sa inyo sa course outline. Yan. Okay? So, that's how we are going to approach the human body. Okay. Questions? Yeah, sir. Yan. Yan. Okay. So let's now have, since we're dealing with the human body, a living organism, di ba? Human body is a living organism, just like any organisms. No? So, let us discuss the characteristics of life. No? Which are the characteristics of all living things. All living things, lahat yan, may ganyan. Organization, metabolism, responsiveness, sige, enumerate muna natin. Responsiveness, growth, development, reproduction, and finally, homeostasis, yung binanggit natin kanina. So, dito muna tayo sa first. Organization. Nakita nyo na kanina. Diba? There are different levels of organization. All living things may ganyan. Okay? All living things may ganyan. And aside from the different levels of organization, there is functional interrelationship between parts. What do you mean by that? Ano ibig sabihin ng functional interrelationship between parts? Like for example, okay, yung ating kidneys, no, which is part of the urinary system, okay, has functional interrelationship with our blood, which is part of the cardiovascular system. So basically, lahat po sila connected. Yes. Lahat sila interconnected. Like for example, you have failing kidneys. Do not expect na pag nag-fail ang kidney mo, ang affected lang urinary system. Even the circulatory system will be affected. Actually, ang unang malalason pag nag-fail ang kidney mo, yung dugo mo. Tapos susunod na doon, maapektuhan na yung heart mo. Tapos susunod na doon, maapektuhan na yung lungs mo. Sir, paano yung mga nagdo-donate ng kidney? Okay. Good question. Ang pwede mo lang sigurado ka magdo-donate, hindi bibili ng iPhone, ha? Okay. So, ang pwede lang i-donate, isa lang. So, hindi pwedeng dalawa. So, makapag-function pa rin ang maayos yung organisasyon Correct. natin, kahit isa na lang yung kidney. Correct. Mag-a-adapt. Pwede pa rin mabuhay, no? Okay? Ano pa rin? Normal life, tapos normal lifespan kahit isa lang ang kidney. But syempre, you have to take care of that one kidney, no, that you have. Kung kidney donor ka, so kailangan alagaan mo na ang sarili mo. Kasi pag bumigay na yun, ikaw naman ang makakailangan ng donor. Di ba? Okay? So, that's what you mean by organization. Kaya makita niyo, di ba, merong mga lolo-lola na kinakamatay, multi-system failure. Kumbaga. Di ba? Very common yan sa mga lolo-lola na may severe diabetes. Yeah? Pag may severe diabetes, sira ang kidney, sira ang heart, no? Circulatory system. Kaya kung tawagin, multi-system failure. Because even if those organs belong to specific systems, they are functionally interrelated. Okay? Nadadamay yung ibang systems. Next is, all living things, no, are capable of metabolism. All living things may metabolism na nangyayari. It's a process, no, that occurs sa lahat ng living things. It is the sum of all chemical and physical changes sustaining an organism. So kahit yung mga halaman, di ba? Kita niyo, halaman, nag-grow eh. Ang mga bulaklak nag-bloom. It's because of the metabolism taking place. Di ba? Yun nga lang sa kanila, ang kailangan nila, di ba, more on nitrogen. Di ba? Sa atin, marami tayong nutrients na kailangan in order to sustain life. That's called metabolism. It's the ability to acquire and use energy in support of these changes.
And then responsiveness. It's the ability to sense and respond to environmental changes. No? Nagre-respond ba tayo to environmental changes? Yes. If it's too cold, we shiver. Di ba? If it's too hot, di ba? Anong tendency? We perspire. Di ba? So that's a response to environmental changes. If the lights are too bright, the pupil constrict. Di ba? Pag masyado namang madilim yung pupils natin, nagdadilate. Di ba? That's called responsiveness. Nakukuha? Di ba? And even plants responds to the changes in the environment. Nakuha nyo? Di ba? Nag-a-adjust din ang mga halaman. No? It includes both internal and external environment. What do we mean by external environment? External environment, yan, kung ano yung ginagalawan natin, that's external environment. What do you mean by internal environment? What's internal environment? Internal environment is the inside of the body. Naintindihan? It's your blood, no? It's the inside of your intestines. That's the internal environment. Di ba nagre-respond ang katawan natin kung ano yung kinain natin, may response ang katawan natin doon. Whatever is injected to us, may response ang katawan natin. Naintindihan? No? That's called responsiveness. And then next is growth. No? Okay, growth is the increase in size, di ba? And when we say increase in size, it can be in the size of cells, groups of cells, and extracellular materials. Di ba? As an organism, lumalaki tayo. Di ba? While when we say development, although in pediatrics, laging magkasama ang growth and development. Laging magkasama yan di ba? Growth and development. Okay? Magkaiba ang growth and development. Growth is more on the physical aspect. Naintindihan? More on the size. But development is more on the quality. Kumbaga. Naintindihan? Like for example, in children, meron tayong tinatawag na cognitive development. Masasabi ba natin na ang cognitive development ay physical? Hindi. Di ba? Pwedeng ang bata, di ba, physically, nag-grow, lumalaki, pero yung cognitive development niya, naiiwan. Di ba? Which is maraming case na ganun ngayon. Di ba? Ang daming diagnosis ngayon ng anong tawag doon? Autism spectrum disorder. Di ba? Nakukuha nyo? Di ba? Sa mga bata. So, lumalaki yung bata, pero yung maturation niya, yung cognitive development niya, pwedeng naiiwan. Kaya kailangan ng occupational therapy, no? And other interventions. So, yun ang ibig sabihin ng development. And then, reproduction, formation of new cells or new organisms. All organisms are capable, living organisms, are capable of reproduction. No? And, kasama din sa reproduction yung tissue repair. Kaya pag nasugatan tayo, our cells have the ability to regenerate. Di ba? Yun nga lang, minsan, yung regeneration, hindi na ang pumapalit, hindi na yung original cells. Minsan, different tissue type na. Kaya nangyayari, ano nangyayari? Pag nasugatan ka, pag gumaling, may peklat. Nakukuha niyo yung point? Kasi, ang pumalit na, ibang tissue type na. Mas marami na yung collagen instead na epithelial tissue. Kasi kung epithelial tissue ang pumalit dyan, dapat parang balat na makinis ulit yan. Naiintindihan? Kaya lang ang pumalit may kasamang collagen. Kaya may peklat. Kaya minsan, sino dito yung pag nasugatan tapos pag nagpeklat, mas malaki pa yung peklat kaysa sa original na sugat. Di ba? Maliit lang yung sugat, pero yung nabuo na peklat, sobrang laki. Na scar, mas malaki. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Starts with the letter K. Yan. Keloids. So, sinong keloid former dito? So, keloid, no, is an abnormal scarring. Abnormal scar yan. No? Wherein, yung nag-regenerate na collagen and connective tissues dun sa original wound boundary is so excessive. No? Sobra excessive niya. Okay, pag-aaralan din natin yan. Bakit kailangan alam natin yung mga keloid? Kasi, gumagamit tayo ng mga heating modalities. No? At you have to remember, yung keloid sensitive sa heat yan. Madaling nasusunog ang mga keloid.
So, hindi tayo basta-basta dapat gumagamit ng heating modalities. Yan. I-discuss din natin yan. Okay? So, we have, nakailan na tayo? Organization, metabolism, responsiveness, growth, development, reproduction, and finally, yan, homeostasis. All living organisms are capable of homeostasis. And what do we mean by homeostasis? It is the maintenance of constant internal environment despite fluctuations in the external or internal environment. What do we mean by that? No? Ano ibig sabihin nun? Okay, ano natin? Home. No? Pag sinabi mo home, parang yung, ano yung sabihin ng home? Bahay mo, kung nasaan ka, yung loob ng bahay. Naintindihan? Pag sinabing stasis, what do you mean by stasis? To stay or to remain constant. Ano ibig sabihin nun? Kaya nandito na sa sa definition, maintenance of constant internal environment or home despite fluctuation of external or internal environment. What do I mean by that? Okay. What is the normal core body temperature? Kasi ang alam lang natin yung surface temperature, ang nasusukat lang naman natin yung surface temperature of the body, which is 36.5 to 37.5. Nakuha? Pero ang core body temperature parang nandito sa bandang higher level. Nakuha niyo yung point. Ngayon, even if you're exposed to a cold temperature, like for example, pwedeng dito yung dalawang aircon natin nakaset kunyari ng 21 degrees Celsius. Yeah, nakaset. No? O kaya naman siguro pagka nasa 5-star hotel kayo para masulit bayad nyo, siniset nyo ng 17, no, yung aircon. Sagad. Okay? No. So, does that mean na since yung temperature ng room is 17 degrees Celsius, does it mean that your core body temperature will also reach 17 degrees Celsius? Ganun ba tayo? Hindi. Di ba? Because our body has a mechanism of maintaining the normal body temperature. Ibig sabihin, hindi pwedeng bumaba dyan, hindi rin pwedeng tumaas dyan. Nakuha niyo yung point? Kasi may mga organs tayong magsha-shutdown if it's too cold and too hot. Maliwanag ba? Di ba? No? So, mini-maintain ng katawan natin yan. That's what you mean by homeostasis. Di ba? Even if there are changes in the external and changes in the internal environment. Ano naman po yung internal? Uminom ka ng maraming malamig na ice cold San Miguelite. Ay, hindi pala. Ano na lang? Tubig na lang. Di ba? So, let's say for example, since ice cold yun, ibig sabihin, nasa freezing yung temperature. O kanya, nasa 0 to 5 degrees. Does that mean babagsak din ng ganun yung core body temperature? Hindi. Because our body has mechanisms of maintaining that homeostasis. Di ba? Kahit external pa yan, kahit internal pa yan, ininom mo yung malamig, hindi ganun na mangyayari sa katawan. Nakuha niyo yung point? No? Same as yung what do we call this? Same as yung blood sugar level, for example. No? Or yung glucose level, for example. What's the normal glucose level ng katawan natin? 80 to 110 milligrams per deciliter of blood. Yan ang normal blood sugar levels natin. Di ba? Ibig sabihin, 80 to 110 milligrams of sugar ang makikita mo sa isang deciliter ng blood. Parang isang maliit na patak ng dugo yun. Nakukuha ba? Okay? So, does that mean na kapag kumain tayo
no, ng halimbawa isang bag ng marshmallow, no, does that mean lalampas sa 110 milligrams per deciliter, magto 200, for example, magfa 500, under normal situations ang pinag-uusapan pa natin dito yung normal, hindi ka diabetic. Kasi pag diabetic ka na, hindi na homeostasis yun. May sakit ka na eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung normal pa. Under normal situations sa ating mga hindi diabetic, pag kumain tayo ng maraming marshmallows, di ba ang marshmallows, napakatamis niyan, napakadaming sugar na laman yan. That's why kung ikaw ay nagpapapayat, isa sa iniiwasan, marshmallows. Ano pa? Yung mga regular na soda drinks. No? So, mataas sa sugar. Does that mean na magiging 600 agad ang blood sugar levels mo? Hindi. Because your body has a way of maintaining the blood sugar within the normal limits. Naintindihan? Anong tawag natin dun sa mga yon, no? Sa mga measurable body properties na yon, such as body temperature, blood pressure, blood sugar, no? Ang tawag doon, these are variables, no? That they may change in value, but still, pwede mag-change in value within the normal limits. Like for example, ang body temperature natin, do not expect that your body temperature is constant at isa lang within the 24 hours. Hindi. No? Iba-iba ang body temperature natin. Pagising natin sa umaga, sa madaling araw, doon tayo pinakamalamig. No? Although, naglalaro lang siya lagi dito. Maliwanag ba? Ba't pinakamababa ang body temperature? Kunyari ito. Yan, ito yung upper limit, ito yung lower limit. Kunyari, ito yung 37.5, ito yung 36.5. Ang body temperature natin, gano'n lang yan. Naglalaro lang siya niya. Naku ha? Pag ang body temperature mo bumagsak ng gano'n, hypothermia. Di ba? Ang tawag doon. Pagka lumampas naman sa gano'n, nag-40. Hyperthermia or fever. Diba? The common term for that is fever. Under normal conditions, naglalaro lang siya within the normal limit. Kasi nga, ulitin ko, may mga mechanisms ang katawan natin in maintaining that. Ang tawag doon, it's called homeostasis. Ano sabi ko kanina? Kailan ka pinakamalamig? Kailan pinakamababa ang temperature natin? When we wake up in the morning. Pinakamataas ang temperature natin, no? At night. Bakit? Malamig. Malamig. Sa gabi malamig din naman. 'Di ba? Bakit pinakamataas ang temperature natin sa gabi bago matulog? Tapos pinakamababa sa pagising sa umaga. Kasi it has something to do with our metabolism. Natulog ka lang sa gabi, nag-slow down yung metabolism mo. Kaya pagising mo sa umaga, mababa ang temperature. And then, during the day, you had your activities which will trigger higher metabolism. Kaya, pagkatapos ng maghapon, mataas ang body temperature. But still within the normal limits. Yet, these are just examples, yung 6 na yan, pero marami pang variables ang katawan natin. Body temperature, heart rate, blood pressure, blood glucose level, blood cell counts, respiratory rates, madami pa. No? Hindi pa kasama dyan yung pH of the human body. Sir, yun po ba yung tuturo niya sa amin na paano magbasa sa medical sheet kapag halimbawa nagpa-blood test? Kasi, di ba may platelet count, Correct. BP, Kasama yun. No? So, hindi pa kasama dyan yung pH. No? Alam niyo yung pH. The normal pH of the human body is, ano nga ba? 7.35 to 7.45. That's the normal pH of the human body. Okay? pH is a measure of acidity and alkalinity. How acid and how basic
yung blood natin. Okay? Kasama sa i-discuss natin yan. Naku ha? So, that's what you mean by homeostasis. Ang katawan natin may mechanism of maintaining that. Ngayon, pwede bang ma-disrupt ang homeostasis? Yes. Di ba? Pwedeng hindi kayanin ng katawan mo, no? Na i-maintain yan kung ikaw mismo, no? Or kung sobrang na-bombard na siya ng stress. For example, kulang ka sa physical activity tapos ang hilig mo pa sa matatamis, ang hilig sa carbohydrates. What will happen? Di ba? Hindi mo nagagamit yung sugar tapos nag-iipon ka pa ng maraming sugar. So what will happen? Eh di, yung blood sugar mo, hindi na makontrol ng katawan mo hanggang tumaas na ng tumaas ng tumaas ng tumaas. So, homeostasis pa ba yun? Yeah, good morning. Homeostasis pa ba yun? Pag lumampas na at nagtuloy-tuloy na ng pagtaas? Hindi na. No? Pag nagkasakit na, that's no longer homeostasis. That's already a disease condition. Kaya pag may diabetes na-disrupt na yung homeostasis. Di ba? Pag hypertensive na-disrupt na yung homeostasis. Nakuha niyo yung point? No? Okay, so, that's what you mean by that. No? Ang katawan natin may limit din. Kaya pag inabuso mo, yung katawan, nadi-disrupt yung homeostasis. Doon pumapasok yung sakit. At karamihan ng sakit ngayon, lifestyle related. O yung tinatawag natin non-communicable diseases. Lifestyle related, katulad ng diabetes mellitus, hypertension, no? Yung stroke, heart attack, lifestyle related. Inabuso, no? Yung katawan. Okay. So let us continue. So ito din yung drawing ko kanina. Ayan. No? Although dito kasi, ang ginamit kasi dito, body temperature, tsaka ginamit Fahrenheit. Pero ganun din naman yon, no? So sa Fahrenheit kasi, ang lower range 98.4, ang upper range is 98.8. But just the same, if you will look at the fluctuations of the body temperature, although nagfa-fluctuate, lumalampas ba sa limit? Hindi. Di ba? Because again, ang katawan natin, pag na-detect na ang body temperature tumataas na, mechanisms will be activated to bring back the body temperature to normal. At pagka masyado nang bumababa, ganun din, mechanisms will be activated to bring back the temperature to normal. Example, di ba? Napunta ka sa mainit na room. O, kunyari, sa mainit na room, ito yung nangyayari sa'yo. Di ba? Pero pagdating dito, pinagpawisan ka na. Nakuha niyo yung point. Nung umabot dito yung body temperature mo, nagpawis ka na. Di ba? Perspiration is one way of cooling the body. Di ba? So, bababa na ulit sa normal. Let's say dito naman, sobrang lamig ng aircon. So, sobrang lamig ng aircon, ano nangyayari sa atin pag sobrang lamig? Nag-shiver tayo. Di ba? Pag nag-shiver ka, involuntary contractions ng muscles. Pag nag-contract involuntary ang muscles, nag-generate ng heat. Maliwanag ba? So, anong tendency? Babalik sa normal. Nakukuha? So, again, that's what you mean by homeostasis. Now, so sa homeostasis, may normal range lagi. Ayan, binigay ko sa inyo yung mga normal value ng ibang variables kanina. May normal range lagi. That's the normal extent of increase or decrease around a set point. And when you say set point, yun yung normal or average value of the variable. Like for example, di ba, anong average ng 98.8 tsaka ng 98.4, it's 98.6. Dapat dyan lang naglalaro yung body temperature natin. Nakuha? Now, so, sige, let's discuss further. Okay. So, examples niyan, sa body temperature pa rin, no? Ngayon, sometimes, ang set points can be temporarily adjusted depending on body activities or depending on kung ano yung sitwasyon ng katawan natin. Like, for example, during infections. Yan. Pinakamagandang example, respiratory tract infections. Kunyari, upper
respiratory tract infections, which is usong-uso ngayon. No? Common colds, common cough, kapag tumagal, nilalagnat ka na. Okay? Now, ano nangyayari pag nilalagnat na tayo? Di ba? Pag nilagnat na tayo, ang body temperature natin lumalampas na sa normal range. Di ba? Lumalampas na. Minsan, di ba, pag kinuha mo temperature mo, 39. O kaya 39.5. Yung iba, nagpo-40 pa. Di ba? Lampas na yon. Ano nangyari? Bakit umabot sa ganon yung temperature ng katawan natin? It's because during infections, the set point of the body temperature is temporarily adjusted to a higher level. Ang tanong, bakit na-adjust sa higher level? It's because, huwag mo na yan. No? It's because, sa homeostasis, merong tatlong components. The receptor, the control center, and the effector. Again, receptor, control center, effector. Para mas madali nyo maintindihan, gamitin natin example yung aircon. Okay. Aircon. No? Yung aircon, ginagamit natin para palamigin yung temperature of the room. Okay, paano ginagawa ng aircon yon? Ang aircon, meron siyang sensors. Meron yung sensor ng temperature na dinidetect niya. Nakukuha? Meron, yung sensor na yon, yun yung receptor. No? Meron siyang sensor ng room temperature. Kaya nga, let's say for example, pag mainit pa yung room, tapos binuksan mo yung aircon, di ba? Maririnig mo yung motor niya ang tagal na umaandar. Nakukuha niyo yung point? Ibig sabihin, magtatrabaho yan ang magtatrabaho hanggang maabot niya yung sinet mo na temperature. Let's say for example, di ba? Sinet mo yung temperature ng 17 versus sinet mo yung temperature ng 23. For example. Ha? Ayan. Okay. Di ba? Sinet mo sa remote. Nilagay mo 23. Tapos yung isa, for example, sa kabilang room, sinet 17. Parehong ang initial temperature ng room, for example, ay 35. Yan. Parehong 35 yung initial temperature nung room. Okay. Alin sa dalawa yung tatakbo ng matagal yung motor bago tumigil? Yung compressor ng aircon. Mas matagal tatakbo yung compressor ng aircon bago tumigil. Kasi pag tumigil yan, ibig sabihin, naabot na yung set temperature. Alin? Yung 17. Di ba? Kasi, tatrabahuin niya from 35 to 17. Tatrabahuin niya from 35 to 23. Nakuha niyo yung point? Ang mga aircon, may sensor ng hangin yan. No? Nakukuha niyo yung point? Kasi, yung hangin na nagsisirculate dito, kukuhanin din niya, tapos ibubuga din niya. Nakuha niyo yung point? Pagka na-sense niya na naabot na yung 17 degrees Celsius, yung 23 degrees Celsius, titigil yan. Hanggang sa blower lang, di ba? Pag tumigil yan, blower lang. Nakuha niyo yung point? E di iinit na ulit. From 17, unti-unti tataas ulit yan. Yung temperature. Nakukuha niyo yung point? Di ba? Ngayon, pag na-detect ng sensor na umiinit na ulit at lumalayo na from 17, ano mangyayari sa aircon? Iingay siya ulit, di ba? Kasi tatakbo ulit yung compressor. Nakuha niyo yung point? Kaya yung room temperature, naglalaro lang din taas, baba, within or near the set point na ikaw ang nag-set. Kung 17 man yan, kung 23 man yan, nakukuha niyo ba? Okay? So si aircon, may receptor, may control center, may effector. Maliwanag ba? No? Ano yung receptor niya? Yung sensor niya. Ano yung control center niya? Yung sinet mo na temperature. Yung kanya kung tawagin ay thermostat. May thermostat siya. Yung i-maintain niya yung temperature na yun. Kung sinet mo 17, di 17. Kung sinet mo 20, di 20. Nakukuha niyo? Ano yung effector? Yung effector, yun yung compressor.
Naintindihan? Na pag umiinit na, aandar na yung kompresor. Pag naabot na yung 17 or yung set temperature, hihinto na yung kompresor. Nakukuha nyo? Ganon, gumana yan. May receptor, may control center, may effector. Nasira yung thermostat. Nasira yung thermostat, kunyari. Di ba? Ibig sabihin, si thermostat, halimbawa, kahit isinet mo 23, nasira yung thermostat, ang hinahabol pa rin yung temperature, kunyari ay yung pinakamalamig, 17 pa rin. Nasira na siya eh. Naintindihan? Kahit sinet mo yung 23, 17 pa rin hinahabol niya. Anong ibig sabihin? Tuloy-tuloy lang yung andar nung kompresor. Sobrang lamig hanggang mag-yelo na yung aircon. Kaya minsan may nag-yelo. Meron din namang thermostat na nasisira na hindi mapalamig. Kasi kahit ilagay mo sa 17, laging for example, laging naka 30. Ang nakaset lagi sa kanya, 30. So ano nangyayari? Hindi lumalamig yung aircon. Hindi rin nabubuhay yung kompresor. Nakukuha niyo yung point? No. Pag nasira na siya. I-compare natin sa katawan natin. Ano yung parang thermostat sa katawan natin? Ano yung control center ng temperature sa katawan natin? Ang control center ng temperature sa katawan natin is hypothalamus. Nasaan ang hypothalamus? Nasa brain. Di ba? Now, the hypothalamus. Diyan ang set point ng body temperature natin. Ano ulit ang set point? It is 37. Kasi di ba sabi natin, 36.5 to 37.5. Oh. Anong average niyan? Di ba? 37. Naiintindihan? So si hypothalamus, kumbaga kung aircon tayo, si hypothalamus ang nakaset sa kanya 37 degrees Celsius. Maliwanag ba? Kahit ilagay mo tayo sa malamig, bababa lang ng konti ang body temperature natin. Pero within or malapit pa rin sa 37 degrees Celsius. Kahit ilagay mo tayo sa mainit, ganun din. Tataas ng konti, pero babalik yan malapit sa 37 degrees Celsius. Kasi nga, magpapawis ka o kaya mag-shiver ka. Nakukuha niyo yung point? Maliwanag ba? Ngayon, paano pag nagkaroon ka ng body infections? Ano bang mga nagkakos ng infection sa katawan natin? Bacteria, virus. Naiintindihan? Yan kasing mga bacteria, yung mga virus, kunyari, cold virus, no? O kaya, yung mga bacteria na nagkakos ng UTI, urinary tract infection. Di ba pag may UTI kayo, nilalagnat din kayo? Di ba? No? Nilalagnat din yung mga umibig tapos iniwan. Okay. So, di ba pagka may infection kayo, nilalagnat kayo? Bakit? Kasi yung mga bacteria na yan, yung mga viruses na yan, naglalabas sila ng substances that are called pyrogens. Yung mga bacteria, yung mga virus, may nilalabas sila ng substances called pyrogens. No? Ngayon, ano tong pyrogens? Itong pyrogens, okay, they are the ones that go to the hypothalamus to change the set point. Ano ulit ang set point? Normal na set point sa hypothalamus? 37. Anong gagawin ng pyrogens? Depende sa dami ng pyrogens. Depende sa load ng bacteria na nakapasok sa'yo. Depende sa load ng virus na nakapasok sa'yo. Let's say for example, sobrang dami ng virus na nakapasok sa'yo, sobrang lakas niya, sobrang dami, edi yung isa-set niya na point, mas mataas din. Like for example, from 37, ginawa niyang 40. Nakuha niyo? So kung ang nakaset sa thermostat ng katawan mo, 40, yun ngayon ang hahabulin na temperature ng katawan mo. That's why after several hours, nilalagnat ka na, 40 na yung body temperature mo. Bakit? Ano nangyari? Kasi yung set point, nasa 40. Temporarily adjusted. Naintindihan ba?
Okay? Ngayon, paano ngayon pabababain ng temperature? Iinom ka nung anong gamot yung makikita mo naka-label sa likod niya sa ibaba ng kanyang generic name, antipyretic. Nakalagay, analgesic, antipyretic. O, hindi niyo binabasa yung mga iniinom yung gamot. Analgesic, antipyretic. Biogesic, paracetamol. Di ba? Yung biogesic, paracetamol, paano niya ginagawa yon? Paano niya binababa ang body temperature? Kasi ang antipyretic, ang pinapatay niya ay yung pyrogens. Pag uminom ka ng biogesic, aalisin niya yung pyrogens. Nakuha niyo yung point? So, kung walang pyrogens, yung 40, di kasi yung pyrogens yung nag-a-adjust di ba? Yung 40, babalik sa 37. Kaya yung lagnat mo, bumababa siya. Kaya lang, pag nawala na yung epekto ng biogesic, since nandun pa rin yung mga virus na naglalabas ng pyrogens, di ba? After 4 hours, 5 hours, nilalagnat ka ulit. Kaya anong kailangan mo kung meron kang infection? Di ba? Yung gamot na papatay sa bacteria. Which is yun. Kaya minsan binibigyan na kayo ng antibiotics ng doktor. Di ba? Dok, ano na? For example, 1 week na itong ubo ko. Tapos nilalagnat pa rin ako. Di ba? Bigyan na kayo. Ano ng kulay ng sipon mo? Ano ng kulay ng ubo mo? Ay, ng plema mo. Kulay green na po. Kulay pala yung ubo. Di ba? Kulay green na po. Bigyan na kita ng antibiotics. Di ba? Doon lang mahuhupa yung level. Di ba? Nakukuha niyo yung point? Okay? So, ganon kapag ka-homeostasis, meron laging control center. No? Okay? In the case of body temperature, it's the hypothalamus. Okay? Hindi lang body temperature kinokontrol ng hypothalamus. No? Ayan, katulad niyan. Kapal na eh. Hindi lang body temperature kinokontrol ng hypothalamus, even our hydration level. Yung level of hydration natin. No? Kaya nakakaramdam tayo ng uhaw. Kaya tayo napapaihi pag sobrang dami ng ininom nating tubig. It's because of the hypothalamus also. Nakukuha? Pagka, let's say for example, sumali ka sa half marathon. Half marathon, no? 21K. Okay. No? Hindi pwedeng hindi ka mag-hydrate doon. No? Makakaramdam ka ng uhaw kasi nagper-perspire ka. Naintindihan? And when the water level of the body decreases, the hypothalamus is also the control center. It detects that. It's the hypothalamus that will make you feel thirsty. Kaya nga, the hypothalamus is the thirst center of the body. Okay? So, going back. Okay. Ngayon, ano ngayon ang tawag mo doon sa mechanism na yon na meron kang receptor, control center, at saka effector. Di ba? Identify pala natin sa katawan natin. Sa temperature, ano ulit yung control center? It's the hypothalamus. Ano yung receptor? Ano ang receptor sa katawan natin? The receptor, yung skin natin. Kasi ang unang tinatamaan ng malamig na hangin, yung balat natin. Yun ang pinaka-receptor. Tapos, di ba, may mga nerve endings dyan sa skin natin. They're connected to the hypothalamus. Naintindihan? Ngayon, kunyari, sobrang lamig. Sobrang lamig. Ano mangyayari sa'yo? Initial reaction mo, goosebumps. Di ba? Tapos, magsishiver ka. Nakuha niyo yung point? Di ba? So, yun na yun. Ano yung effector mo? Yung shiverings. Ano yung nag-contract? Yung mga muscles. Yun yung tinatawag nating effector organs. Kaya meron kang receptor, may control center ka, meron kang effector. Okay? So, kumbaga, nasa taas yung center, control center, nasa baba yung receptor, nasa baba din yung effector. Okay?
No? Let's say for example, yung temperature is going down. Sino makaka-detect nun? Receptor. It will send it to the control center. In order to correct, anong gagawin ni control center? Activate the effector. Anong gagawin ni control center? Shivering. Contraction of the muscle. So that the body temperature will again increase. Naintindihan? Ganun din, kapag ang body temperature is increasing. Sino makaka-detect nun? Yung receptors pa rin ng katawan mo. It will send it to the hypothalamus as the center. The hypothalamus will activate the effector. Ano yan? Yung sweat glands mo. Pag papawisan ka, di ba? Pag pinagpawisan ka at natuyo yung pawis mo, nag-evaporate siya, your body temperature will go down. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa nare-receive ni center? Ang tawag doon ay feedback. Di ba? Si center, nakaka-receive siya ng, di ba? Ng feedback from the receptors. And it's the center magbabato rin ng feedback sa effector. Ang tawag doon is feedback mechanism. In this case, it's called a negative feedback mechanism. Huwag kayong malilito, no? Hindi siya negative in the sense na masama. No? Negative siya because it negates the initial stimulus. Ano ibig sabihin ng it negates? Ano ba ibig sabihin ng it negates? Ano ibig sabihin ng negates? Other term for negate. Counteract. Kinokontra. Di ba? Nakukuha nyo? So, kinokontra niya. Kung initially, ang initial stimulus bumababa, di ba? Para hindi magtuloy-tuloy yung pagbaba niya, ano gagawin ni center? Patataasin. Maliwanag ba? Kung initially ang temperature tumataas, para hindi magtuloy-tuloy yung pagtaas niya, ano gagawin ni center? Pabababain siya. Kaya ang tawag sa kanya, negative feedback mechanism. Kaya yung, makita nyo, fluctuation talaga. Oops, tumataas, pababain natin. Oops, bumababa para hindi sumobrang baba, pataasin natin. Ganun lang ang fluctuation. Within the normal limits lang siya. Again, it's called negative feedback mechanism. That's how our body operates, no, in the context of homeostasis. Okay? Kaya ang BP mo, hindi sumusobra sa taas. Hindi rin sumusobra sa baba. Ang pulse rate mo, ganun din. Hindi sumusobra sa taas, hindi sumusobra sa baba. It's because of those negative feedback mechanisms. Nakukuha ba? Ngayon, so anong opposite ng negative feedback mechanism? Yung tinatawag nating positive feedback mechanism, which may lead to diseases. Anong positive feedback? If the initial stimulus is to increase, magtutuloy-tuloy na yung pag-increase. Nakuha niyo yung point? One very good example is sa blood clotting. Sa blood clotting. Ang blood clotting natin, kunyari ito. Kunyari ito yung ating blood vessel. No? Kunyari ito yung blood vessel natin. Pag nasugatan tayo, syempre nadadamage yung blood vessel, magdudugo, di ba? In order to stop bleeding, merong mechanism that will seal off yung mga damaged blood vessels natin. Nakukuha niyo yung point? Nasi-seal off yan. Okay? Kaya lang, okay, pag nagtuloy-tuloy yung pag-accumulate ng mga platelets at ng mga blood clot dyan, what's the tendency? The tendency is to occlude yung blood flow. Diba? Kaya nagkakaroon ng abnormality called thrombosis. Thrombosis is when you have continuous accumulation of blood clot which leads to occlusion of blood flow. Kaya may nasustroke, kaya may naka-heart attack because of that. No? Okay? Madi-discuss pa natin yan pag nasa pathology na kayo. Maliwanag ba? So, pag positive feedback mechanism, more on papunta sa abnormality yan. Papunta sa sakit yan. Pag negative feedback mechanism,
This is how our body operates in order to maintain homeostasis. Maliwanag? Okay. Ayan. Ito yung sinasabi ko na kapag positive feedback mechanism, there is progressive deviation away from the set point. Kasi di ba sa negative feedback, naglalaro lang siya within the set point or near the set point. Ito, outside of the normal range. Na? Pero, may mga positive feedback mechanism that occurs under normal conditions. And that is, ang example nun is yung childbirth. Okay? So, bakit? Paano natin i-explain na yung positive feedback mechanism sa childbirth? Kung makikita ninyo, no? Pag ang isang mommy, no, nanganganak, ang initial stimulus niyan, yung pagbaba ng bata. Pag bumababa na yung baby, na-stretch yung cervix ni mommy. Ngayon, pag na-stretch yung cervix ni mommy, it will send signals to the brain. Specifically, doon pa rin sa hypothalamus. Tapos si hypothalamus maglalabas ng oxytocin. And then yung oxytocin will further cause contraction of the uterus. Mapupush yung baby palabas. Lalo ngayon magsasend ng signal papunta dun sa hypothalamus. Paikot-ikot lang siya. Habang tumatagal, palakas ng palakas yung contraction. No? Hanggang makalabas yung baby. Tandaan nyo, pag positive feedback, kung ano yung initial na nangyayari, mas lumalakas pa siya. Mas nag-intensify pa siya. Kaya nga tinawag na positive. Kasi nga, palakas ng palakas ng palakas. Di ba sa negative feedback mechanism, anong ginagawa? Yung tumataas, binababa. Yung bumababa, tumataas. Nakukuha niyo yung point. This is positive feedback mechanism. Yan lang ang good example of a positive feedback mechanism. Madalas, ang positive feedback mechanism leads to diseases. Okay? Let's have siguro mga 10 minutes break. Now, CR break. Yeah. Before I continue.